Ako yung tipo ng tao na hindi marunong manakit ng iba, hindi rin ako marunong gumanti. Pero dumating din ako sa punto na galit ako sa third party pero naging isa ako doon. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Maro, stands for marupok, at ang stranger sa kwentong ito ay tawagin na lang nating Ronnie. Si Maro ay isang parking attendant habang si Ronnie naman ay security officer sa kanyang ginudutihan. Matagal niya na nakikita si Ronnie pero hindi sila nagpapansinan at masasabi talaga ni Maro na stranger sila pagdating sa isa't isa. Hanggang ang isa nilang katrabaho ay nag-confess sa kanila ng kanyang kagagahan na naging third party siya ng isa pa nilang kasamahan sa trabaho. At ang pinakamalala pa, itong kasamahan nila sa trabaho na naging third party ay meron pang isang karelasyon. Pakiramdam ni Maro ay wala naman siyang magawa kahit ano ang pagpapaalala niya sa kanyang kasamahan, kaya hinayaan niya na lang ito sa kanyang katangahan. Total buhay niya rin naman yon at siya ang bahala na magdesisyon. Isang araw ay nagulat na lang si Maro nang bigla siyang pansinin ni Ronnie at tinanong siya kung meron na ba siyang anak. Nagulat na lang si Maro dahil parang bigla na lang nag-iba ang timpla ng mukha ni Ronnie, kaya sumagot naman siya na ang sama mo naman, sobrang baby ko pa para magka-baby. Pero mas nagulat si Maro sa biro sa kanya ni Ronnie na ang sabi sa kanya ay baka ako ang hinihintay mo na maging tatay ng mga anak mo. At dahil alam naman ni Maro na biro lang yun ni Ronnie ay hindi niya na lang pinansin at sila ay nagtawanan na lang, pero dito na nagsimula ang halos araw-araw nilang asaran. Inalok din siya ni Ronnie na sabay na lang sila palaging umuwi at hihahatid siya sa kanyang bahay, pero palaging tumatanggi si Maro dahil ayaw niya ng issue. At pagkalipas lang ng ilang linggo ay nagulat si Maro dahil may nag-text sa kanya na hindi niya kilalang number at walang iba kundi si Ronnie. Isa sa mga kasamahan nila sa trabaho ang nagbigay ng number ni Maro kay Ronnie at ang sabi ay just for fun lang naman dahil si Maro at si Ronnie ay merong mga ibang karelasyon. Merong boyfriend si Maro at siya ay nasa isang abusive relationship at hindi niya to sinasabi para depensahan ang kanyang sarili at magmalinis. Nagtuloy-tuloy ang pag-uusap nilang dalawa ni Ronnie pero hindi sila pwede sa messenger, kailangan sa text lang dahil sobra silang nag-iingat na mahuli. Ang cut-off ng kanilang pagte-text ay hanggang alas 7 lang ng gabi at pagkatapos nun ay bawal na silang mag-reply. Dahil alas 7 ng gabi umuwi sa bahay nila ang boyfriend ni Maro at alas 7 din ng gabi nakikipagtawagan si Ronnie sa kanyang girlfriend na nasa Japan. Ang buong akala ni Maro ay simpleng text lang talaga silang dalawa ni Ronnie, pero hindi nagtagal ay sinabihan siya ni Ronnie na kung G daw ba siya kung maglalandian silang dalawa. Napaisip si Maro kung totoo ba ang tinatanong sa kanya ni Ronnie dahil alam niya naman na hindi tama at hindi agad siya nakapag-reply. Nagulat din si Maro nang sinabi sa kanya ni Ronnie na fair enough naman daw dahil parehas naman silang nasa relationship. Hindi alam ni Maro kung bakit bigla na lang siyang napapayag. Hindi niya alam baka ang dahilan ay parang gusto niyang takasan ang sitwasyon na meron siya ngayon sa kanyang boyfriend. Kaya nagsimula na silang lumabas-labas at nung mga panahon na yon ay may trabaho pa rin si Maro. Panggabi naman ang trabaho ng boyfriend ni Maro, kaya nung niyaya siya ni Ronnie na kumain ng hapunan ay sumama naman agad siya at inabot na sila ng alas 11 ng gabi. Masaya silang kumain dalawa ng pare sa loob ng bahay nila Ronnie. Kampante naman siya hanggang sa dumating ang oras na gabi na at ayaw na siyang pauwiin ni Ronnie. At ang sabi sa kanya ni Ronnie ay paano sila makakapaglandian kung uuwi agad siya, kaya ang nasa isip ni Maro ay gusto siyang tsorbahin ni Ronnie. Kaya nag-isip na lang si Maro kung ano ang magandang idahilan para walang mangyari sa kanilang dalawa ni Ronnie, pero pumayag na lang siya na mag-stay doon at umuwi ng alas 3 ng umaga dahil kailangan niya pang pumasok ng trabaho. Nakaidlip na sandali si Maro at paggising niya ay nakita niya sa kanyang cellphone na sobrang daming missed call ng kanyang boyfriend at hinahanap na siya. Hindi alam ni Maro na umuwi pala ng bahay nila ang boyfriend niya dahil naiwan nito ang kanyang report at inabutan siya na wala sa kanilang bahay. Sa sobrang kaba ni Maro ay nagpaalam na siya kay Ronnie na uuwi na siya, pero pinipilit siya ni Ronnie na ihatid sa bahay nila. At ang sabi sa kanya ni Ronnie ay hanggang sa kanto lang siya ihahatid, kaya pumayag naman si Maro at pag uwi niya ay naabutan niya ang kanyang boyfriend na nakaupo sa loob ng bahay. Pinagmumura na lang siya ng kanyang boyfriend at halos tumalsik na siya sa pader dahil ilang jombag din ang kanyang inabot. Hindi naman lumaban pa si Maro dahil alam niya naman na kasalanan niya, pero hindi nalaman ng boyfriend niya kung sino ang totoo niyang kasama no mga oras na yon. Kaya umisip na lang si Maro kung ano ang pwedeng idahilan at idinahilan niya ang kanyang ibang kasamahan sa trabaho. Umalis ang boyfriend niya sa bahay nila at naiwanan si Maro na umiiyak at nagulat na lang siya nang biglang nag-text sa kanya si Ronnie. Kinakamusta siya ni Ronnie kung alam na daw ba ng boyfriend niya kung sino ang kasama niya at kung ano ang mga ginawa nila dahil hindi daw siya makatulog sa pag-aalala. Kaya sinabi niya na lang kay Ronnie na hindi na siya papasok at magre-resign na siya dahil sa sobrang takot niya na magkaroon ng iskandalo kapag bumalik pa siya ng trabaho. Pero kahit ganun na ang mga nangyari ay mas lalong lumakas ang loob ni Maro na ipagpatuloy ang kung ano mang meron sa kanilang dalawa ni Ronnie. At nung araw na magre-resign na si Maro sa kanilang pinapasukan ay sinamahan siya ni Ronnie at tinulungan pa siyang makapag-apply sa iba. At sa tuwing day off naman ni Ronnie ay nagkikita pa rin sila ng patago at sa tuwing nagkakasakit si Ronnie ay dinadala niya ito ng gamot at nagre-request siya na mag-stay muna sa tabi niya. Pumapayag naman si Maro na mag-stay muna sa bahay ni Ronnie dahil nasa trabaho naman ang boyfriend niya. At habang inaalagaan niya si Ronnie dahil siya ay may sakit ay hindi alam ni Maro kung ito na ba yung araw na pagsisisihan niya o hindi. Lumakas ang ulan ng gabi na yon at hindi agad nakauwi si Maro at nakahiga lang siya sa tabi ni Ronnie habang pinagmamasdan nila ang ulan at kumakanta naman si Ronnie.
Ronnie. Tinignan niya sa mga mata si Ronnie at tinanong niya na paano pag nalaman na nila, sabay umiwas siya ng tingin. Pero ibinalik ni Ronnie ang kanyang ulo sa pagkakaharap sa kanya at ang sabi sa kanya ay handa kong iwanan siya. Sabay halik sa kanyang noo at dito na naganap ang hindi dapat na mangyari. Tumagal ang ilang linggo na palagi silang nagkikita tuwing day off ni Ronnie hanggang sa napadalas ang pagda-day off ni Ronnie. Sinusundo ni Ronnie si Maru sa kanyang bahay at mag-i-stay sa kanya sa maghapon at ihahatid na lang ito kapag out na ang boyfriend ni Maru. Hanggang sa nararamdaman na ni Maru na nahuhulog na talaga ang loob niya kay Ronnie kahit alam niya naman na hindi pwede, kahit palaging sinasabi sa kanya ni Ronnie na handa niyang iwanan ang kanyang girlfriend para kay Maru. Pero hindi pa rin pumapayag si Maru dahil yung girlfriend nga ni Ronnie sa loob ng 3 taon ay nagagawa nitong lokohin, paano pa kaya siya. Kaya dumating ang araw na sinubukan ni Maru na iwasan na ng tuluyan si Ronnie at pinili niya na ayusin ang relasyon nilang dalawa ng boyfriend niya dahil alam niya na yun ang tama. Bigla na lang siyang hindi na nagparamdam kay Ronnie at hindi na nagpakita, pero sobrang kulit ni Ronnie at pumupunta sa labas ng bahay nila. Isinasakto ni Ronnie na nandun ang boyfriend ni Maru para walang pagpilian si Maru kundi lumabas at kausapin siya. Nagset si Maru ng isang araw na makipagkita kay Ronnie para tapusin na ang lahat ng personal. Ang hindi malaman ni Maru yung sandaling oras na nagkasama ulit silang dalawa ni Ronnie ay naramdaman niya ang sobrang sakit ng mga salita niyang binitawan. Na gusto niya sanang sabihin kay Ronnie na sa kabila ng kanyang nararamdaman ay hindi pa rin sila pwede dahil hindi yun ang tama. Kaya dapat na nilang itigil kung ano man ang meron sila ngayon. Ayaw niya raw mabulag, ayaw niyang mahulog at ayaw niyang malunod. Dahil ang naiisip ni Maru ay baka masyado lang siyang napapadala dahil hindi maayos ang relasyon nilang dalawa ng boyfriend niya. Ganon din ang tingin niya kay Ronnie dahil ang girlfriend ni Ronnie ay nasa Japan pa rin, kaya inamin niya na maging masaya na lang silang magkasama at maging kampante sa isa't isa. Pero alam naman ni Maru na hindi sila tuluyang magiging masaya dahil meron silang mga nilolokong mga tao. Kaya sa huling pagkakataon ay sinulit na nilang dalawa ang isang araw na magkasama sila. Niyakap ko si Ronnie sa huling pagkakataon at ipinangako ko sa sarili ko na hindi na to dapat ipagpatuloy pa dahil lalo lang lalalim ang sugat ng bawat isa. Kaya umalis ako habang tulog siya. Binura ko na rin ang number ko sa cellphone niya at nag-iwan ako ng isang maiksing sulat para sa kanya. Sa maniwala kayo o sa hindi ko man inamin sa boyfriend ko ang mga nangyari sa amin dalawa ni Ronnie ay araw-araw ko naman yung pinagsisisihan. At kasama sa pagtatama ng mga pagkakamali ko ay ang pakikipaghiwalay na sa boyfriend ko dahil alam kong hindi niya ako deserve after all. Ngayon ay nasa healing stage pa rin ako na kailangan kong patawarin ang sarili ko sa mga nagawa ko. Hindi naging madali dahil sobra ko silang minahal, kaya ito na siguro ang karma ko sa mga nagawa ko. Ang ex ko naman ay nakikipagbalikan pa rin hanggang ngayon pero hindi ko alam kung mahal ko pa rin siya dahil alam kong hindi naman ako deserve para sa kanya. Si Ronnie naman ay nakikita ko nagfo-focus na siya sa mga goal niya at sa girlfriend niya at ang balita ko ay balak niya na rin sumunod sa Japan para magkasama na silang dalawa. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis! At para sa akin na masasabi ko lang sa kwento na to, siguro alam din ng boyfriend mo kung anong meron sa inyong dalawa ni Ronnie. Dahil yung mga ganyang bagay, nararamdaman yan ng mga partner natin kahit hindi natin aminin. At alam nyo ba na kapag pinili nating saktan yung mga taong nagmamahal sa atin, parang pinili mo na rin na maging pinakapangit na naging desisyon niya sa buhay. Dahil parang pinili ka na lang niya para masaktan mo siya. At dahil hindi naman humihingi ng payo ang ating letter sender, ay magwi-wish na lang ako na sana kahit papano ay makapag-move on ka at makapagsimula ng panibago. Kaya para sa mga gustong sumulat at mag-share ng kanilang istorya, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycar. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like, share para alam mo kung alam namin bukas. Bye-bye!